Hello mga ka-Goldie! Luto tayo ng tinapa. Gawa tayo ng smokeless tinapa. Ayan. Bumili lang ako ng $20 na galunggong. Marami na to. Nilinis ko lang ito ng several times. Hindi ko na tinanggal yung bituka at hugasang mabuti sa running water. Make sure na malinis bago natin i-brine sa asin. Ayan, hugasan natin mabuti hanggang sa malinaw na ang tubig. So, after nating mahugasan, i-drain lang natin yung tubig. Ilagay natin sa strainer at budburan ng asin isa-isa. Ito ang way ko ng pagbabrine. After natin mabudburan ng asin, lagyan natin ng water. Make sure na lunod ang ating isda. Isa-isahin natin lagyan ng asin ng ating isda para make sure na kumapit ang lasa sa ating isda. After na inasinan ng ating isda, nilagyan ko naman ng tubig. Minake sure ko na submerged po ang ating isda or lunod na lunod. Ibabrine lang po natin ito ng 24 hours. Ito po, after 24 hours, then steam natin. Steam natin for about 20 minutes. Ayan. Lagay natin sa steaming pot. I-align natin one by one. Make sure na ayos ang ating isda para maluto at balanse ang pagkaluto. And after ng 20 minutes, pinaigaan ko lang or pinalamig ko lang, tsaka ko isinalansan sa ating tray. After natin maisalansan ng ating isda, lagyan ng aluminum foil ang ating kawali. Magbudbud na 4 na bag ng tea. Maglagay tayo ng sugar or brown sugar. Mas mainam po gamitin natin ang dark brown sugar. Naglagay ako ng bigas na itim at yung beans na black. Pampabango at pangpakulay po sa ating isda. So make sure na mailagay na natin yung isda at balutin natin ng aluminum foil ang takip or on top of the pot. Make sure na walang lalabas na usok. So ito sealed na sealed po ito. Ayan po yung ginawa ko. So lutuin na natin ng about 20 minutes ulit. I-smoke na natin ang ating isda. So as you can see po, nag-i-smoke na po ang ating pot. So wala po talagang lumalabas na kahit na anong usok sa ating pot. Kasi sinild ko po talaga ang paikot ng ating kawali or anything naman na pwedeng pang istiman na para ma-sealed. Ito po, pagkatapos po nito, malinis po talaga siya. And then magmo-moist lang po yung takip ng ating kawali. Pero don't worry po, hindi po papasok sa loob ng ating isda. Patuloy lang po yan nag-i-smoke. After nang maluto natin ng 20 minutes, hayaan lang po muna natin mawala ang usok bago natin buksan. Ayan, check natin kung okay na ang ating isda. So, perfect na po. Ayan, ang ganda na ng ating smoked tinapa. So, napakadali lang pong gawin. Kung nagustuhan mo ang ating video, paki-subscribe na po ang ating Golden Foodie sa YouTube channel. Baka naman. Yan po. Ooh, gandang-ganda ako talaga. Very satisfying na panoorin. Ang ganda ng pagkakagawa. Kung paborito mo tong isda na to, ano pa ginagawa mo? Magluto ka na. Ang ganda po ng pagkakagawa ko ng tinapa, oh. Smokeless po siya. Hindi po siya umusok. Makakagawa ka rin ito sa bahay. Yan, so easy. Napakadali po talaga niyang gawin. $20 lang po itong galunggong na nabili ko kahapon. Fresh po siya. Brinahin ko lang po yan ng 24 hours para manood yung lasa ng asin. Meron na tayong tinapa, 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 tinapa. Diba?
So, ayun na nga, meron na tayong pang-ulam. At ito ilalagay natin sa ating container. At pwede natin ilagay sa freezer for use later. Yan, nakagawa po ako ng 2 puno ng container. Hindi ko po nabilang kung ilan piraso. Pero meron na po tayong pang-stock na ulam sa ating bahay. Ito yung ginamit natin kaninang pampausok. So, stay clean pa rin po yung ating kawali. At easy to dispose po ang ating ginamit na pang-smoke. Babalot lang po natin sa ating aluminum na ginamit kanina. So, lalagay na natin sa basurahan. So, clean and neat. Nagluto lang ako ng 3 piraso sa aking lunch. Alam nyo po ba mga ka-Goldie? Pagka talaga pong gustong-gusto mo ang ulam at para pong napaka-difficult pong gumawa dito, lalo na po sa aming nasa ibang bansa, ito po ang paraan, smokeless po talaga siya. Pwedeng-pwede po sa condo or kahit saan pong very solemn or hindi po siya open na house. Hindi po talaga siya mangangamoy at talaga pong hindi uusok ang kapaligiran. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. At kung nagustuhan mo ang ating recipe ngayon, paki-comment naman po kung taga saan kayo para alam na natin kung saan nakarating ang ating video. At paki-like and share na rin po ang ating video. At pa-subscribe na din po sa Golden Foodie YouTube channel po. Maraming salamat po. God bless you. Hanggang sa muli po. Next recipe po tayo. Thank you po sa support nyo all the time.